gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. For Jesus, He is the anointed one. Kaya nga Jesus Christ. Christ means the anointed one. Kaya yun ang pangalan ng ating church. So kung hindi nyo pa memorize yan, paki-screenshot po. Ayan, gawin nyo pong wallpaper ng cellphone nyo. Para maaalala nyo talaga. Ano po? Kasi every time that we are declaring the Luke 4:18 to 19, may laging matinding ginagawa ang Panginoon. Ano man yung nararamdaman mo, nandiyan na ilamsam na. Sama-sama na dyan lahat. Broken-hearted, kasalanan, gusto kong palayain ng Panginoon, nandiyan na po lahat. Amen? So, kaya ideklara mo yan kung gusto mo pa ng mas mainam na talagang damang-dama mo, di i-search nyo lang, yun nyo na lang po yung Tagalog yan. Ano po? Ayan. At ito naman po tayo, syempre, ako nga pala po si Pastora Princess sa hindi nakakakilala. Ano po? Ayan. So, syempre, JA1 Culture, kanang kamay, lagay sa dibdib. Ayan. Talagang para feel na feel mo, ano? I am a blessing. I am a blessing. I am anointed. I am anointed. I am a deliverer. I am a deliverer. I am a good follower. I am a good follower. I don't destroy, I build. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I am part of something big. I'm in partnership with Christ. I am in partnership with I Christ. am not extreme. I am not Sige, palakpakan niya natin ang Panginoon. Ayan, screenshot ko na rin po yan, or yan, at i-memorize po natin. Ayan. So sabi ko nga, every time that we are declaring JA1 Culture, parang busog na po tayo. Ano, parang hindi mo na, parang okay na po yung pastora. Pero, grabe lang talaga ang Panginoon sa atin kasi gusto niya nag-uumapaw ka. Sabi mo sa katabi mo, gusto ng Lord. Gusto ng Lord. Nag-uumapaw ka. Sa biyaya. Sa biyaya. At pagmamahal. At pagmamahal. So, napansin ko po dito sa ating church po, ayan, at kahit naman sa labas, ayan, kapag tayo nasa JA1 family ka, na napapansin ko, kapag nagkikita-kita po ang bawat isa, amen? Ganun na lamang yung kumusta talagang abutin yung kamay mo, kumusta ka, nabalitaan ko, may nangyari daw sa iyo ganito, o natanggap mo ba yung ipinadala kong ganito, ganyan. Di ba, grabe po yung, yung impact kapag nasa loob ka ng pamilya sa panambahan ng Panginoong Jesus. So ano kaya yung topic na ibinigay ng Lord sa atin ngayon na sisimulan po natin ngayon linggong ito hanggang sa mga susunod pang linggo. Amen? Hallelujah! Kasi kung mapansin nyo yung ating mga ushers, di ba? Grabe, kakamay sila dyan. Nakangiti talaga kahit nakapustiso yung iba. Hindi ka sigurado kung tunay yan. Pero grabe na lamang yung sinasabi natin contagious. Pakisabi po, contagious. Contagious. Di ba nakakahawa? So, dapat doon pa lamang, alam ko, grabe yung ating mga ushering ministry kasi doon din po ako nagsimula. Yun ang aking unang ministry nung dumating ako dito sa JA1. Bukod sa tagalimot ng basura ministry, ayan, tagatapo ng mga basura, ayan, ay doon po ako sa ushering ministry. At nakita ko na talagang ang sa isang church po, nagsisimula yan sa pagkamay, pagngiti, pagtapik sa likod. Ayan. So ang topic po natin ngayong umagang ito at makaka-relate po ang lahat. At alam ko, sasabihin niya, ako yun. Okay. Pinamagatan po natin servanthood. Ayan, servanthood. Pag sinabing servanthood, napapatanong ka, di ba minsan, who? Me? Ako ba yun? Or a servant? Ako pa talaga ang tinawag ng Panginoon? Ayan nga, sabihin nga natin, ako yun. Sagutin niyo yung tanong na yun, di ba? Who? Me? Ako ba yun? A servant? A servant ba talaga ako? Tinawag ba talaga ako? Tagapaglingkod ba talaga ako ng Panginoon? Amen? Kasi once you receive Jesus Christ as your Savior sa buhay mo, naging Kristiyano ka, may tamang relasyon ka na sa Kanya, tuloy-tuloy na yan. At bilang Kristyan, ayan, Kristiyano, yan, si Kuya Christian and God. Ayan, so ano po talaga? Servant ka ng Panginoon. Talagang tinawag tayo, hindi lang ako bilang pastor po. Amen? Hindi lamang po yung mga leaders natin, kagaya nga kanina, yung ating mga worship leaders, hindi lang yung usher ang servant ni Lord. Amen?
kundi lahat po tayo may ginagawang tungkulin dito sa ating panambahan. At meron ka, ayan, binigyan ka ng Lord ng karapatan na tawagin tunay niyang anak at tunay niyang lingkod. Amen? So ikaw kapatid na nandyan, yan, hihimay-himayin natin right now. Kung totoo ka talagang servant ng Lord. Kasi kapag Christian ka talaga, may relasyon ka na kay Kristo, baka ma-step ako ng kaunti pa, no? Ayan, tingin-tingin lang. So, kapag tunay kang servant ni Christ talaga, talagang nandun yung relasyon mo. Eh kung hindi mo nararamdaman na servant ka, baka hindi pa talaga ganun yung ka-intimate yung relationship. Di ba parang sa magkasintahan? O mag-asawa, parang wala pa yata ako nun ngayon. Ayun. Hindi, parating na daw. May mga single dyan, amen? Parating na. Okay, dami yata dyan, no? Amen. So, talagang nandun po na, di ba kapag ang karelasyon natin, ayan, sige, tawa lang kayo dyan sa likod. So, kapag ang inyong karelasyon po, ang nais ninyo po is talagang gano'n na lamang yung kilala nyo ang isa't isa, di ba? Talagang ibubuhos mo yung oras mo. Ibubuhos mo yung minsan nga talaga kasama pa yung financial dyan, yung the best na regalo na pwede mong ibigay. Amen? So ang Lord, naghahanap din po ng ganun sa atin. Amen? So ang ating konteksto ay hinanong natin ngayong umaga. Ayan, sa Mark chapter 10, 42 to 45. Ayan. So sabi po dito, but Jesus called them to him and said unto them, Ye know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them, and their great ones exercise authority upon them. But so shall it not be among you, but whosoever will be great among you, amen, shall be your minister, and whosoever of you will be the chiefest shall be servant of all. For even the Son of Man came not to be ministered but to minister and to give His life a ransom for so many. So ito po ay, alam ko na palagi nating naririnig na dumating si Kristo para paglingkuran tayo, para ibigay niya. Ayan, para tubusin tayo sa kasalanan. Pero mas laliman natin ang kaunti, hindi lamang po natatapos yung doon. So basahin ko po sa Tagalog. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiiral sa inyo. Yan, pinapaalalahanan po tayo. Parang princess, dapat hindi yan yung umiiral sa iyo. Kausapin mo yung sarili mo. Yan, kahit mainit, kahit mabanas. Sige, pay-pay lang. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. Amen? Kasi marami talaga, kung mapapansin natin, talagang gusto glory to you eh. Pero hindi, dapat glory to Jesus. Yes, amen. Glory to Jesus, glory to God. Glory to the Son of the living God. Amen? So ituloy ko po, 44. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Amen? So talagang bilang isang lingkod po, ayan. Kita naman po ninyo ang Panginoon, di ba? Our Abba Father. Ayan. So in a natural way, ayan, sa pamamagitan po ni Mary, di ba? Nagbuntis siya, ayan. At ang Panginoong Hesukristo nga po yun. So talagang bilang tao, naranasan ng ating Panginoon kung ano talaga ang nararanasan ng isang nasa isang laman na nandito sa mundo. Kaya wala po tayong masasabi or wala tayong isusumbat or anything na pwede natin sabihin na hindi naman alam ng Diyos ang nararanasan ko. Hirap na ako. Minsan pagka napapaiyak ka na, yung talagang patong-patong ay yung problema mo, ayaw mo namang bitawan sa Panginoon minsan. Diba? Iba-iba ang sinasabi natin, lahat na parang hindi naman ako narinig ng Panginoon. Parang hindi naman niya nakikita yung ginagawa ko, parang feeling mo lang yun. Pakisali sa katabi ko. Feeling mo lang. Ayan, di ba? Feeling mo lang yun. Amen? So sabi nga dito, ayan, next slide. The first reaction of most people when we confronted with the idea of servanthood is, me, a servant? Ako ba yun talaga? Pero binibigay na nga po ng salita ng Panginoon, ayan,
Talagang ang ating manual po ng ating buhay, ang ating Bible. Kaya I'm encouraging everyone po, wag lang po natin yan ilagay sa ibabaw, buksan-buksan din natin paminsan-minsan. O kahit pa nga, sige, simulan mo na lang na kahit anong message kayo ng Lord sa akin. Charan! Bisan ngayon, ganun tayo, di ba? Pero eksakto din naman, di ba? Impunto pa nga eh, kasi may mga pinagdadaanan ka, talagang nangungusap ang Panginoon sa akin. Amen. Eh, how much pa kung ikaw ay totoong servant niya? Hindi mo lang makakausap ang Lord sa kanyang salita through Bible, through kundi mararamdaman mo, mararanasan mo pa. At tingnan natin mamaya pa sa mga dadakong slides. Kasi mababanggit po dyan yung mga spiritual gifts na meron tayo. Amen? Na kahit ikaw ay nasaan, hallelujah, pwede kang kausapin ng Lord through your mouth, yes, through someone, ganun na lamang, lalo pa at nagpapagamit ka sa Panginoon. Amen? So kapatid, ngayon, wala na magtatanong, sana, tatanggalin na natin yung parang paniki, no? Ba't ako? Ayan. Bakit palaging, pwede namang iba? Marami naman dyan na pwedeng maglingkod. Okay na ako dito taga-upo. Okay na ako taga-bigay ng tithes and offering. Okay na ako taga-ayos ng silya. Pero ano pa yung kaya mong gawin? Amen? Ano pa yung pwede mong ibuhos, ibigay? Amen? Kasi ang gusto ng Panginoon, para mas maramdaman mo yung kanyang pag-ibig sa'yo, at makita mo na talagang rooted ka sa Kanya, matibay ang foundation mo sa Kanya, na kahit may dumaang bagyo sa'yo, na kahit may dumaang sitwasyon, problema, higit sa lahat tayo po dito OFW. Amen? Na talagang ang tangi po natin makakasanggalang talaga, walang iba kundi ang ating unan, pumot, at ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Kasi ramdam po ng bawat isa yan. Lalo pag ma-o-hospital, amen, naka-partition ka, di mo naman kilala ang kapitbahay mo sa kabila. Di ba? Lakas pa ng hilik. Masama na ang lasa mong pakiramdam mo. Di ba? Wala kang malapitan, wala kang matakbuhan. Pero kapag meron kang kilalang Diyos, at kasi kapag kilala mo ang Diyos, ayan, Diyos ko po, ayan, di ba? Kapag kilala mo ang Diyos sa buhay mo, hallelujah, makakabilang ka sa pamilya at sa paglilingkod. Kaya nga po, kung makikita natin, ang dami na dito sa JA1 UAE, dito sa Abu Dhabi po, ng mga lingkod ng Panginoon, mga leaders. Pero lumipat na ng ibang lugar, naglipat na ng mga UK, mga Islam na, mga natin, nag-Canada na, nag-US na. Pero pansinin ninyo, hindi nababawasan ang laman ng silya, kundi nadadagdagan po. Amen? So palakpakan niya po natin ang Lord. Kasi hindi lang sila makakaraon, kasi even us. Diba? Hindi natin alam kung hanggang kailan lang si Pastor Vicente Jr. dito. Diba? Oo, Kasi, ayan, diba? Hindi natin alam kung si Ate Ernie Lou, ayan, baka hindi kilala, no? Hanggang kailan lang sila dito, o si Leia Ezra, diba? Pero, nakakapag-produce ng marami pang mga lingkod through their lives, through our life na ginagamit ng Lord. Kasi hindi aksidente, kapatid, na nandito ka, nakaupo ka dyan. Pero tinawag ka ng Panginoon para, ayan, mag-serve sa Kanya. At kahit simpleng ngiti lang yan, tapik and good morning, how are you? Is part of being a servant of our living God. Pero huwag kang titigil doon. Amen? Kasi hindi ka naman pinatigil ng Panginoon sa iyong paglaki. Sa palapad pa nga, di ba? Ayan, di ba? Sa palapad pa, di ba? So, ganun lang po. Amen? Na ang Lord talaga, mahal niya tayo, at higit sa lahat, lalo pa sa nakakakilala sa Kanya. Amen? So, ang Panginoong Jesus, kung titingnan po natin, ayan, ito po yung napaka-basic po ng turo na to, pero ang Lord, sa basic po talaga, tayo niya pinapaalalahanan. Bakit po? Paano ka magkakaroon ng matibay na foundation kung sa basic pa lang, sablay ka na? Di ba? Hani ka ba ng sablay? Amen. So, hindi. Kasi, kung gusto mong umaangat ka, yes, maaaring sasabihin mo, ay pastora, okay naman ako kasi umaangat naman, sa pataas ng pataas nga po yung digits ng salary ko. Pataas ng pataas nga rin po yung digits ng bangko ko. Pero, yun, yes, tumataas yan. O ilan nga po yung kondo ko, ilan nga po yung bahay ko eh. Tumama nga din po ako sa wedding eh, di ba? Pinatatama pa rin po ako ng Lord, hindi nyo naman alam
pastora, di ba? Pero nakakatulong ako kasi natama naman ako. Mga ganon, di ba? Pero pagdating po ng kapagsubukan, kumusta ka, aking mahal? Di ba? Sana ay nasa mabuti ka. Di ba? Ayan, so, pagdating ba ng pagsubok, yes, umuupo ka dyan, nakikinig ka ng Word of God, ang galing ng preacher, ang galing magsalita, ang lakas ng boses. Parang pwede nang ipatpatayin yung mic sa likod. Hindi, kasi mas matutuwa po ang isang lingkod, kagaya ko po, kagaya ni Pastor Vince, Pastor Jackie. Ayan, by the way, sila po ay nasa Pilipinas ngayon, last week pinag-pray natin. Matutuwa po sina Pastor Jackie na kahit po nabawasan po, umalis po sila mga 1 month or 2 months, pagbalik nila, hindi na sila makaupo dyan. Kasi dumami na tayo. Madami ka nang na-disciple. Amen? At mas matutuwa po ako, hallelujah, bilang lingkod po, na ako po ay talagang nilalakas po ang aking loob at ang aking boses dito. Ayan, talagang nagtatalo yung aking gaba at saka yung boses ko dito po sa gitna. Ayan, para po, mas matutuwa po ako kung may nabago po sa buhay niyo paglabas niyo po dito. Amen? Hindi po isasabihin niyo, ang galing ng teacher namin, sabihin mo dun sa katrabaho mo, sige, attend ka sa JA1 family, sa JA1 church. Ako talagang, pag napakinggan mo doon, talagang, hindi ka makakatulog, hindi ka aantokin. Amen? So, gising-gising naman yung mga nasa likod. Ayan. So, hindi ka aantokin doon, lalo kapag si pastora nagsalita, no? Isa may showering pa. Medyo nagpapatawa ko lang po yun. Okay, so ang aking pong konklusyon is, huwag mong ipagmalaki na, okay yun, maganda ang church, okay na, nakikita mo na magaling yung nagsasalita doon, pero si Kristo yung dapat ang nakikita mo at dapat may nababago sa'yo. At kakitaan ka ng mga katrabaho mo, ng kapamilya mo, ng mga magulang mo, amen, ng mga kapatid mo, na may pagbabagong nangyayari sa'yo. Amen? May nabago na ba kapatid? May nabago na ba sa inyong pag-uugali? Sabi ko nga, hindi ako tinuruan ng ina at ng tatay na huwag magsalita ng ganito, ganyan. Kasi minsan napapasyente ka, di ba? Parang minsan napapa-segway ka pa ng, napapainom ka pa pagka minsan napunta ka pa ng fiesta. Amen? Pero nung nakilala natin ang Panginoon, yan, nagsimula na yung pagsuserve mo sa Kanya. Nagsimula na yung malalim na relasyon mo sa Kanya. Pansin mo, amen, nababago ka. Nagbabago ka din ng pananamit mo. Amen? Uubi-ubi, no? Diba? Nagbabago ka, pinaghahandaan mo. Pinaghahandaan mo yung araw ng linggo, pinaghahandaan mo na makikita mo si kapatid. Makikita mo na, ay linggo, makikita ko si kapatid, kakamayan ko yun. Ay, tama-tama, maraming sobre doon. Alam ko, nahihirapan siya ngayon. Magsisilid ako ng something sa loob ng sobre, ibibigay ko sa kanya. Lalo pa nung kaurasan ng COVID-19, lalo pa yung ating mga kapatid, ito lang po yung nakita ko sa pamilya dito na nagsiserve sa Panginoon. Nagtutulungan. Amen? Tunay ba? So kung totoo, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi po ng Lord sa another slide. Jesus emphasized, he that would be great in the kingdom of God shall be your servant. Amen? It is attitude that is most important. One who would be great must have an attitude. Sige, next slide po. One who would be great must have an attitude of serving, the desire to serve and to give. Yan. So yan, marinig niyo po sa isang araw, sa isang linggo pa yung about dito sa giving. Yan. Sa pag-uugali ng isang Kristiyano. Pero, bigyan natin ng kaunting pahapyaw po. Ayan. Na tayo po, yan, bilang mga lingkod ng Panginoon po, kumusta ang karakter natin? Kumusta yung pag-uugali natin? Bago ba kayo nakarating dito, ayan, nagkaroon ba ng sikuhan? Nagkataasan ba ng boses? Ay, dali-dali na napupunta na nga sa church. Tagal na tagal maligo. Di ba? Ay, kakain pa. Ay, nasunog na. Ay, salangin mo na magliligaw mo na lang daw. Hindi mo mawashing mo na kahit isang kapal. Magbalik sa sampay. Ay, napapatawa yung iba na po. Ayan, di ba? Oh. Tataan mo na. Ay, sorry. Ay, ang control number. Di ba, lahat na. Di mo ba? Kumusta ang ating pag-uugali bilang lingkod ng Panginoon? Amen?
Okay, dito ngiti-ngiti, pero pagdating sa bahay, dapat yung ating naririnig dito, nadadala natin kahit saan. Kasi sabi ko nga, tayo ang walking Bible, tayo ang walking church ng marami. Kasi marami po right now talaga, kasi kung maririnig ninyo, mental health alertness. Talagang marami po, lalo po, nandito tayo, malayo sa ating pamilya, malayo sa mahal sa buhay. Malayo sa mga feeling ng mga someone pa, kung sino pa man yan. Ayan. Pero po, ayan, dahil na nga ganun na nga nangyayari po, is makita po sa atin na may pagbabago po tayo, na kahit po malayo ang ating pamilya, nandun po yung fruit of the Holy Spirit sa ating puso. Dapat memorize mo yung kapatid, dapat alam mo yung word na love. Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, at self-control. Ayan. Hindi yung pupunta sa church. Ayun, pero nagkadalihan muna doon. Yung parang sa Batangas po, nagkapaluhan o nagkaanuhan muna yung mga magulang Ayan, nagkalagapakan muna. Diba? Pero dapat talaga po, dahan-dahan po, nababago ang ating puso, ayan, nababago ang ating pananaw, nababago ang ating paglakad, ayan, kung dati haras-haras ka, ngayon nagiging gentle ka talaga, no? Kapag ginagamit ka ng Lord mightily. At talaga pong pansinin ninyo, ang mga katrabaho nyo o kapamilya ninyo, wala naman kayong sinasabi, pero nakikita pala si Kristo sa atin. Sasabihin ng iba, di ba, kumakain ka, God bless ka sa makudo, sabi mo sa cashier, ayan, God bless you. Ayan, minsan may palimang dirham ka pa, may patip ka pa sa waiter, minsan, born again ka. Ganun sa inyo, di ba? So talagang ibig sabihin, kapag nasabihan ka ng ganun, ay, huwag mo namang aangkin, glory to Jesus. Pero magbunyi ka, magpasalamat ka. Kasi si Kristo sa buhay niya, nakita ang Panginoon sa iyo. Amen? So sa simpleng gano'n, matatawag na servant ka ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ito po, one of the greatest examples of this outside of Jesus himself was the Apostle Paul. Though he had all the credentials of position and authority, he considered himself the servant of all. Ayan. Lagi po natin naririnig si Paul, si Saul, amen? Natanggalan, yan, ang kaliskis ng isda sa mata. Ayan. So, ibig sabihin po noon, si Paul kasi that time, si Saul, napakasama, pumapatay siya ng mga tao na nagtitiwala at nakakakilala sa Panginoon. Amen? So, ganun na lamang po yung nangyayari noon. Pero ngayon, tayo naman na binigyan ng pribilehyo ng Panginoon na magkaroon ng tamang relasyon sa Kanya. May pag-ibigan natin natin. Amen? Sa maraming bansa po sa oras na to, sa totoo lamang po, marami pa rin po ang napapahamak through their faith. Pero hanggang sa dulo, inilalaban po nila. Diba? So, ganun na lamang po si Saul na example na talaga namang nabuhay dito sa lupa po. Hindi kathang isip. Amen? At talaga namang magiging isa sa mga prominenteng Bible character po na mapaghuhugutan natin na kapatid, kahit ano pang sama na dinaraanan mo right now, yung ugali mo hindi mabago-bago, ayan, nagpakonsulta ka na sa doktor, ayan, ano ka pong gamot sa tamad? Ano ka pong gamot sa iyamot? Ayan, di ba? Ay, doktor, ang taas ng blood pressure ko palagi. Ayun, minsan tatanong kami pala laging galit. Marami, no? Sa pinto, baka marinig ako. Di ba yung mga ibang lahi, ayan. Kasi bawas-bawasan daw ang init ng ulo. Bawas-bawasan daw ang galit. Amen? So, bakit ka laging galit? Bakit ka laging iyamot? Bakit ka lagi na merong something dyan sa iyong heart? Kasi kung nag-uumapaw sa iyo ang Word of God, nag-uumapaw sa iyo ang pagdi-devotion, nag-uumapaw sa iyo yung pag-aawit mo sa Panginoon kanina, yun, napakaganda po ng awiting yun. Amen? Kung nag-uumapaw yun sa buhay mo, ikaw ang magdadala ng kapayapaan. Kaya nga lang ako natutuwa kay Pastor Jet lagi. Ang sabi niya, dala ko yung kapayapaan. Ayun, di ba? Lagi, ang dala ko yung kapayapaan. Ayan, talaga naman pag nakasama po na ninyo itong ating game connected talaga, wala kayong gagawin kundi kayo tumawa at tumawa, pero may natututunan. Ayun naman. Ayan, di ba?
So, si Paul po, ayan, nakita natin yung pagbabago po niya, na kahit nagpakasama-sama na, kahit anong ginawa niya, nakarumaldumal na krimen po, still, God used him mightily to be His servant. Amen? Kapatid, nasaan ka mang pumunoy ngayon? O, di ba pag sinabi natin pumunoy, parang wala nang karapatang umalsa, parang tinapay lang eh. Parang wala nang karapatan na yan na makaahon, talaga sa pailalim ka na. Ugali man yan, ayan, utang man yan, hallelujah. Ano pa? Ano pang pumunoy ng buhay mo? Ayan, magkakaparenta na po, Pastora. Ayan, akala mo lang yun. Ba't ba si Pastora Maricel? Kita naman ninyo, di ba? Ilang tao dito mamaya. So, talaga pong ang Lord, kahit akala mo wala na, pero if you believe in His promises, talaga pong ibibigay niya yan. Kasi minsan po, tayo pong mga lingkod, we are praying na, Lord, gusto ko ng mahabang pasensya. Lord, gusto ko ng mga ganito pang mga bagay. Lord, gusto ko na mabago ang buhay ko. Pero kapatid, di ba humingi ka ng mahabang pasensya? Eh di bigyan kita ng nakakaiyamot na Ayan, bigyan kita ng medyo delay-delay na kaunti ang pasahod. Ayun, di ba? Para makita mo kung gaano ang kahalagahan ng tithes and offering sa Panginoon at ang pagiging tapat mo. Eh kung nakikita na ng Panginoon sa iyo na nilalaban mo, amen? Kung hindi nyo lamang po alam, hallelujah, sa mga nagdaan pong araw, bago po ako nakatayo dito sa inyong harapan, sa dami pong pinagdaanan ng Pastor Vince. Amen? Akala ko po yan, walang preacher ngayong araw na ito. Hallelujah, kakatestify ko lang po dun sa Madinat Sayad, di ba? Sabi ko nga, praise be to God, di ba? Na pag napapagkatiwalaan ka ng Lord sa maliit na bagay bilang servant niya, ayan, yung lingkod niyo po, sonographer po ako, professionally, nag-ultrasound ng heart, kaya kumuha ng mga pictures. Pero nalipat ako sa department to some document circumstances, ganyan. So, naging POA ako, ibig sabihin, during COVID po, ayan, ikaw yung mag-check ng almusal, ayan, ng face mask, mamimigay, tagabot ka ng face mask dyan, parang kandidato lang, diba? So, may pinakita po sa akin ng Panginoon na, anak, kung kaya kitang pagkatiwalaan na mga nakakaharap ng pasyente, ay mga prominenteng tao, mga kilala, o kung ano-ano pa, ayan, how much naman dito sa mga maliliit na tao na walang umaabot sa kanila. So, naging works ko po, yan, mga kabarkado ko, mga housekeeping, cleaner, yan, mga receptionist, o lahat, no, babati sa'yo, hi ma'am, mga gaganon-ganon pa, di ba? Tapos gaganon pa sa'yo. So, nakita ko po, papasok pa lang sila, mga nakasimangot na. Eh ngayon, ako yung inilagay ng Lord dun sa unahan ng ospital. O di lahat ay masaya. Ano po, papasok pa lamang para silang guyor. Ano, sa Batangas, nakala may mga guyam, langgam. Ayan, sunod-sunod sila kasi bababa ng bus, no, yung mga nakabulo na cleaner namin. Yan, pati mga receptionist po. Even doctors po. Ayan, talagang pag ako na nandun sa harap po, wala na, tatawa na po sila. So, nakakatuwa lang po ang Lord, nakala lang pa seryoso. Ayan, so doon pa lang po, at least nakakapagpangiti na po kayo ng tao. At sabi ko po doon sa napapagkatiwala kayo sa maliit na bagay, malaking bagay. Eh ngayon, after ilang months, nalipat ako, nagkaroon ng pribilehiyo po na mapunta ako sa Visa Medical Clinic. Yan, di ba kami nagpa-process, parang dalawa lang kami facility dito, nagpa-process po sa buong UAE na nagpapalit sa iba't ibang bansa. Ngayon, sabi ko nga, ay praise God, okay na okay ako dito, no? Parang alam ko na, parang makatulong din. At the same time, parang Lord, gusto ko yata pumunta ng mga bansang ito, yung mga pinaprocess mo araw-araw, no? Pero ang Lord po, ayan, may panibagong pagsubok na naman. So, dahil syempre nakikita siguro na yung anak ninyo ay biyaya na, mahirap ako sabihin, marunong. Basta gayon, basta humble lang tayo, ano po. So, the glory to you, Jesus. Ayan, so, ako pinalipat, sabi, ay punta muna ikaw sa endoscopy. Sabi, ala, may pupunta doon. Sabi ko, ay balita ako doon, dami sinasabi, parang walang maganda. Wala talagang maganda na sinasabi pagka nandoon ka. Lahat ng parang saglit lamang at naiyak po talaga, di ba? Talagang ayaw pumasok doon. Sabi ko, ano meron doon? Sabi ko, hospital naman ito. Bakit parang ayaw ng mga staff na pumasok doon? Nairamdam yun ng mga hospital dito, yung mga nagtatrabaho sa hospital eh. Pag toxic na yung trabaho, toxic pa yung kasama. Eh, grabe talaga. So, sa madalit salita, sabi ko, Lord,
plano mo sa akin dito? Ayan, nagsimula na naman ang ministeryo ng Panginoon, parang ilang araw na ako doon. Sabi sa akin ng medical director po, yes, parang napaka-indiman ko daw po. Kinukuha ko ng cardio, kinukuha ko ng visa, hindi ko rin talaga po yun. So, ayun po, sabi ko talaga endoscopy, kailangan namin ng iyong tulong. Sabi ko, ano ba yung tulong ang kailangan nila? Eh di siguro sa spiritual na din at sa mga ganyan-ganyan mga papil-papil, ano po, and how to communicate to people. So yun, sa madaling salita po, napunta po ako doon, ang off-duty. Sa visa po, ang off namin is Saturday. So nakipag-usap ako sa medical director, nursing director, bigyan ako ng Sunday. Okay na. Sabi ko nga, smooth na yun sa visa medical. Kasi makakapag-serve na ako maitili sa Panginoon na uuwi na lang akong tatayo, kailangan pa na, at lagi nakikiusap na uwi ako naman po kasi itatayo, ako naman po ay may gawain sa Panginoon. So, sa madaling salita, nagpakilala na po ako, pastor, hindi po kasi ako nagpapakilala. Ay, di ngayon, sinuportahan po nila ako doon sa visa. Kaso nalipat, then endoscopy po talaga, sarado po yan na Sunday, wala po talaga yan. So, every Saturday po talaga ako. Eh, nakiusap po rin po ako. Nakiusap po ako doon sa charge nurse, sabi ko, ma'am, ganito ganyan. Parang walang makalapit po doon sa tao ngayon, pero lakas loob po talaga ako. Bakit naman ako matatakot? Eh, ang Lord naman ang kasama ko, diba? Amen! So, yun lang po, pagka-nagsiserve ko, kasi isip tayo ng isip agad ng mga problema, ganito, ganyan. Eh, may solusyon naman ang Panginoon, amen? Kasi, tandaan mo, servant ako ng Lord, may relasyon ako sa Kanya, diba? Anak niya ako. So, alam ko na may pabor sa akin. Eh, dilapit po ako, dahil sa madaling salita, na pagbigyan ko ang inyong lingkod. Tapos po, kilay ng lahat ng staff doon. At talaga, Sunday, mag-off ka, samantalang kami dito, pahirapan lumapit, pahirapan kumuha. Ikaw, ang dali lang. Sabi ko, iba talaga kapag nagseserve. Lagi kayo pabor. Amen? So, sabi ko nga kay Pastor Vince, nako, biyaya ng Lord, kasi hindi kami nagkapalitan ng schedule. Pero yun po, ganun lang talaga po, kapag ka ikaw ay lingkod, may relasyon ka sa Kanya, maniwala ka, nasa iyo ang pabor. Pero kung hindi mo nararanasan yung pabor, may itinuturo pa ang Panginoon. Tinutulungan ka dito na maging positive yung iyong pananaw sa buhay. Tinuturuan ka dito, yan, kung talagang puunahin mo ang Panginoon. Kasi totoo po talaga, ano po, ba't ang grabe ko lalo po din sa iyo na po. Hallelujah. Na ang gusto ng Panginoon po na i-impart sa bawat isa. Ay, sa vision, pinapakita ng Lord sa akin right now, first, unahin mo siya. Amen. Unahin mo siya. Kasi kung titignan mo kapatid, yes, tinatamasa mo ang lahat. Paano kung kunin niya ng Panginoon sa iyo, subukin ka? Hindi naman yan, talagang totohanan babawiin yan sa iyo. Makakapag-serve ka pa ba? Kasi dati nung naghahanap ka, di ba? Lord, kailangan ko ng visa. Eto, 1-2 na naman. Ayan. Di ba? Biyaya ng... pero nakakatuwa sa Panginoon, dito sa JA1 family, talagang pinagtatapuan ng kapatiran. Ano po? Yung mga walang visa o may mga talagang binibigyan binibigyan natin ng tulong. Amen. Gagawin ko, Lord, lahat para sa iyo. Ang laban na to. Di ba? Gagawin ko lahat. Di ba, luhod ka na, kayat dito, kayat doon, di ba? Alam mo na yun? Talagang, Lord, gagawin ko lahat na makakasalubong mo sa labas. Pinagpe-pray over mo, lahat ganyan. Ay, nung nagkatrabaho ka, ibinigay na ng Lord sa iyo. Kumusta ka? Amen. Amen? Yes, tinatamasa mo yan. But God, meron kang pangako sa Lord. Kasi God is faithful. Amen? And you need to be faithful to our living God. Kasi alam naman ng Panginoon ang ating pangangailangan. Pero naghahanap siya ng totoong servant niya. Natatayo sa kanyang mga anak, natatapik ng likod, at ang mag-glorify sa lahat na nangyayari sa kanyang buhay ay siya lamang at wala na. Amen? Na kahit pigilan ka ng kasama mo sa mga bagay, na mag-life group ka. Di ba? Supportahan nyo, kagalingan at ano po yung inyong mga partner sa buhay ninyo ay naglilingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Kagalingan po na kapag hinahating gabi ng pag-uwi dahil sa paglilingkod. Amen? Hindi naman po yung nabarik sa Batangas. Hindi naman po yung nainom. Hindi naman yung nagpupusaydos. Di ba? Hindi ko nga lang po, napag-usapan po nung namin ang kaibigan ko. Hanggang anong oras po ako dito? Ilang minutes na ako. Ayan. So, sige lang, diretso ako. Tingnan, direct eh. Ayan. God bless mo, direct. So, napag-usapan po namin na bakit ba, para ang hirap na hirap ang mga Kristiyano, ayan, sa kanila
kanilang mga buhay ay kadali lang naman po ng buhay natin. Diba? Parang, Pastora, paano mo sasabihin madali ang buhay? Hindi ka ako maganda o gaga, hindi ko na nga alam ang gagawin ko. Amen. Tapos sasabihin mo pa mag-live group, tapos sasabihin mo pa attend ng prayer meeting, tapos pakiclick ng link na to. Tapos si Lea Joy, panay pa ang send sa JWAUH ng PFA. Tapos ikaw, Pastora Princess, panay pa ang mga assign ng ganito, ganyan. Tapos may fandom name pa. Hallelujah. Ayun, sa si Delight pa, o di ba? Ayun, sa Don't Watch. Biyaya ng Lord, mag-graduate na ako. 5 taong kong hawak yan. Hallelujah. Yan, pati ka taga-operator ng itlog na ina-assign ko pa before. Sabi ko, mag-isa lang pero biyaya ng Lord, dumami na yung service. Sabi ko, madali lang po talaga ang isang lingkod ng Panginoon. Bukal sa puso. Amen. Mahirap po talaga na ipilit ang ayaw mo. Diba? Ang sarap lang po na makita ng Panginoon na hindi kanya pinipilit kundi bubukal sa loob mo ang pag-serve sa kanya. Ayan. So sabi po dito, in looking at life of Jesus and of Paul, we can find basically 3 major characteristics that relate to the servant image. Number 1 po is transparent humanity. Ayan. Paul, though an apostle of the highest degree, admitted that when he stood before the Corinthians, church po ito, he did so in weakness and fear and in much trembling. He did not pretend to be something he was not or act as though he was perfect. He did not try to hide his humanity, he admitted it. Even si Paul po nakaranas po ng takot, pangamba sa kanyang ginagawa. Imagine, di ba? Siya na nagawa niya na nga may takot ka pa ba kung kaya mo namang pumatay? May takot ka pa ba kung kaya mo gumawa ng masama, di ba? Pero nung nakilala niya ang Panginoon, doon siya nakaramdam ng divine fear, ng pagkatakot po. At kagaya nga po bilang lingkod, hallelujah Jesus, na tayo na nakakaranas po minsan ng pagkatakot, binibigyan po tayo ng karapatan ng Panginoon na maunawaan natin, hallelujah, na tayo po ay magtiwala sa Kanya. Amen? Basahin ko lang po yung verse po about kay Paul. 1 Corinthians 2:1-3. Ito po, sabi po dito, para mas maintindihan niyo po yung nakalagay dito about transparent humanity. Mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos sa pamamagitan ng kahusayan ng pananalita o ang malawak na kamulungan. Sapagkat noong ako'y nariyan, ipinasya kong wala akong ibang ipapaalam sa inyo maliban kay Jesucristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Noong ako'y nariyan, ako'y nanghina at nanginig sa tao. Amen. So si Paul po kasi naglalakbay po yan, papunta po sa iba't iba na lugar. Ayan, baka pupunta po yun ng Hamdan Electra. Ayan, o di sa Fujairah, sino kaya dito pwede maging servant ng Lord? Wala pa tayong church sa Alcuin at Fujairah. Dadaliwa ng Emirates. Amen! Amen! Ayun, hallelujah. Lord, narinig po sila. Isang malakas na amen? Amen! Amen! Hallelujah. Kasi pag napasyal naman po kayo doon, di ba, sa Fujairah o sa Alcuin, hindi naman ibig sabihin doon na kayo. Di ba, pag may dala kayo sa sakyan, may namin kumatok dir at nahingi ng piso. Ay, di pala, pandirham. Ayan, di ba? So, yun po ang ibig ko sabihin, saan man tayo dalhin ng Panginoon po, saan man tayo mapadpad po, kakitaan po na sa ating buhay ang pagiging isang tunay na disipulo ni Kristo. Kahit mga bata, amen? Even the youth. Yes, they can serve. Yes, yeah, people can serve, youth can serve. Yeah, kaya nyo din mag-serve. Paano, Pastora? Diba? Yung pagiging mabait nyo na lamang. Amen. Yung ano na lang, matutong magsampay, maghangin. Magtupi ng damit. Hindi kayo natutulungan ng inay ng tatay. Hindi yung papunta sa church ay pandalas. Mga nakabiuot pa, nakahiga pa. Yeah, you will walk up early in the morning. Diba? Pag sabi ang church ay 9 o'clock, 6 o'clock. Gising na. Amen? Kakitaan po. May kung naalala niyo po sa group chat, may isinend po ako doon na isang video, reels po yun. Nakalagay po doon, parang wag mong turuan. Laging sinasabi po ng mga magulang na magdasal ka, maniwala ka sa Panginoon. Pero mas maganda po sa ating mga magulang o sa ating bilang tayo mga kapatid po, na wag lang natin sabihin, show them.
ipakita po natin. Amen? So sa ating po mga magulang dito, paalala sa mga kapatid, yan, mga anak dito po, ayan, tayo po ang kakitaan. Hindi po kita? Ayan, joke lang. Opo, sige po. Ayan, opo. So, tayo po, mga kapatid ko na servant ng Lord, tayo muna ang magpakita ng totoong paglilingkod. Di po ba pag sa trabaho, bigla na lang iaabot sa iyo ang papel, di ba? Nagkikikatamot ang ulit, maiiabot ka dun sa boss mo. Ewan ko lang, ba't na po ba dito? Napansin ko lang. Bakit pagka-instruct ng isa, gusto niyo alam mo agad? Naranasan ko po yun. Sa trabaho yan, sa computer. Tapos iiwanan ako. Sabi ko, ano sinabi doon? Ano gagawin ko? Kaya minsan ang ginagawa ko, pagka may instructions, palihim ako nagre-record, pinapalik ako, talagang pinapalik ako, kasi nagmula ako sa salita yung pumupugi. Di po ba? So, ganun yun. Meron lang po akong bigyan natin ng, saan ba yun? Para may isang example dito. Ayan. Ayan. So, meron po kasi tao, ayan, alangan, ayun, di ba? Meron pong tao na nag-graduate po sa Harvard University. Ayan. Sino kaya yun? Hindi, may nag-graduate po sa isang, ito po yung kwento po nung una, na totoong nangyari po ito. Meron po isang tao na nag-graduate po sa Harvard University. Ayan. At ito pong tao na ito, ay gano'n na lamang yung kagalakan ng puso niya po, na magtrabaho at maghanap ng tatrabahuhin. Siyempre, kakagraduate mo. Pero nung time po niya, doon po sa lugar nila, ayan, kahit anong apply niya po, doon sa posisyon na gusto niya, wala. Baka overqualified, ano. Pero doon sa kumpanya na pinuntahan niya po, kasi sabi siguro niya, ang dami ko ng pamasahe, parang nakailang taxi na siguro ako. Parang ganyan po. So, ano kaya yung pwede kong trabahuhin? Parang nagdadasal din siya that time. Then, sabi po nung employer po, nung naging interview sa kanya, Sir, the only position we have right now in the company is typist. At sa loob niya, talino ko. Pero typist, yung available. Depende yan sa'yo. Tatanggapin mo ba o hindi? So, tinanggap niya. Pero sabi niya, give me 1 week, I will come back. Sabi po ng tao na yun. So, lumipas ang isang linggo, bumalik siya. Tapos, excited siya, masaya siya na magsisimula siyang magtrabaho bilang typist. Sa loob-loob niya po is, sa loob-loob po nung nag-i-interview sa kanya, nagtaka, sabi niya, bakit nakiusap ka ng 1 week ka na aalis at babalik at ngayon bumalik ka? Ano yung nangyari? Ano yung dahilan? Kasi sabi niya, hindi po kasi ako ganun kagaling mag-type. Inaral ko po muna. Ayan. So, para po, maibigay ko po ang the best dito sa kumpanya nito. So, ganun lamang. At alam niyo po ba kung sino yung tao na yun? Walang iba po kundi yung 31st President ng Amerika po. At yun po yung walang iba kundi si Herbert Hoover. Amen. So, ano po ibig sabihin po dito? Bilang tayo makalingkod po. Kahit anong galing tayo mo, minsan, tinitingnan ng Lord. Hallelujah. Hindi mo alam kung anong, baka ikaw kung pakilan na bang ang Presidente ng Amerika right now. Ayan, si pakilan na ba si Dico, si Bongbong. Baka ikaw na yung nakaupo dyan ang susunod kay, di ba? Hindi po natin alam, pero kaya pong i-twist ng Panginoon. Hallelujah, ang buhay natin. Di ba? Sino ka ba noon? 5 years, 10 years before? Sino ba ako noon? Di ba? Sa palengke, yun, nagkakarga ng mga kahon ng inay sa tindahan, di ba sa butika, nagpa-plastic o nagtitinda ng mga keychain before. Sino po ba yung akalain ko right now na nandito po ako sa harapan ng report ng share ng goodness po ng Panginoon? Di ba kapatid, paghugutan mo, amen, ang salita ng Panginoon at kung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, servant ka na niya. Servant ka na niya. Sige, palakpakan mo naman ang Hallelujah. Hallelujah na. Ang Lord, yan. At huwag kang mahiya kung ano pa man yung pinagdaanan mo at alaman yan ng mga marites marisol at lolit sa barangay o sa bahay ninyo na itinatago mo sa bansang Pilipinas, ngunit nakarating ang mga usapin dito sa UAE. Di mo yung mga ganyan, di ba? Pilit mo na nagpapagong buhay ka. Eto naman yung kapitbahay mo, kasama mo pa sa biglang naging ka-portmate mo pa dito sa UAE, di ba yung mga ganyan? At kumalat, ay, ganito naman yung dati ko, kung ano mga ginagawa. Di ba may mga ganun po? Napilit kang nagbabago. Amen. Tapos bigla kang natakot.
nakaramdam ka ng, ala, nagmumulto, ala, baka ako'y ano niya. Bakit ka matatakot dun sa isang tao? Hallelujah. Na ang pinagsisilbihan mo naman ay Diyos na buhay at kaya kang pagawin. Amen. Hallelujah. Ano pa kung ano ka before? Hindi tumitingin ang Panginoon doon. Ang tinitingnan niya ay nag-repent ka. Pag sinabing repent, humingi ka ng tawad. Yes, the grace of and mercy of our living God is abundant. Marami yan. Hindi na uubos yan. Pero huwag nating aabusuhin. Amen. Nangihimagas ka ng kasalanan, o pag-ulam mo pa sa umaga, kasalanan, o bukas naman tatanghalianin mo yung ginawa mo kahapon, at hapunan mo sa susunod na linggo, kasi magre-repent na lang ako. Hihingi na ako ng tawad sa Panginoon. Lagi ka nagsasabi, baguhin yung character, ayan, nag-serve ka na sa Lord, pero bakit ganito pa rin Panginoon? Hallelujah. Aminin mo kasi una sa Panginoon. Aminin mo sa sarili mo talagang walang pride. Lord, yes, tinanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas, tagapagbigay ng biyaya ko, tagapagpagaling lahat na. Pero Lord, eto yung character ko, bakit hindi nagbabago? Eto yung aking attitude. Eto yung lagi pa rin ako palamura, bakit din ang Panginoon? Then, doon mo makikita ang tulong na darating sa iyo. May papadala dyan pastor mamaya, o may kaibigan na darating dyan, o di kaya may mababasa ka bigla sa Facebook mo, nangungusap ang Panginoon sa iyo. Kasi ang tulong ng Panginoon at ang pagbabago, hindi lang lagi yan sa gusto na nakikita mo. Minsan, ikaw mismo sa solo mong silid, ang kailangan mo lang bubuksan mong Biblia mo. Amen? Kasi sabi ko nga sa inyo, kung nahihirapan kayo magbasa ng Bible, may technique po dyan, tuturuan ko kayo. Tuturuan kayo ng mga pastor, ng mga leaders, devotion lang. Hindi mo naman kailangan cover to cover agad yan sa isang araw. May certain verses lang po para hindi ka tamadi. Amen? PM is that. So, number 2 po, genuine humility. When people follow image-conscious leaders, the leaders is exalted. Amen? Titigan niyo po paigit. When people follow image-conscious leaders, the leader is exalted. When people follow leaders with a servant's heart, the Lord Jesus is exalted. Amen? These people speak of God's person, power, hallelujah, work, will, name, purpose, all for God's glory. Amen? Hindi lamang po sa muso natin sinasabi bilang Kristiyano na glory to God, glory to Jesus, pero hindi naman po isinasa puso, kundi laging nasa muso lang. Amen? Please, kapatid, hallelujah. Ang tingnan po natin, yung mga tao, yung mga lingkod talaga na mayroong servant heart po. Amen? Hindi, narinig ko yung wala dito si Misa, yung sabi nga niya, naalala ko sa PFA niya, is hindi bata, hindi matanda. Halimbawa, ang edad mo, nasa 25 ka. Yung nasa harap mo is mas bata sa'yo, 21 yung nagtuturo. Parang ako, 18. Tapos kayo, yung mga 36 na kayo, di ba? Edad ko kaya tayo. Ayun, di ba? Parang ganon. So, it doesn't mean na walang matututunan si Pastor Vince. Na maaaring alam na lahat ni Ate Lara, na si Ate Elisa na nasa likod, ayan, na nanay, mas alam niya, pero nakakapag po, lahat po tayo is pwede pong magtulong. Amen. Pwede po tayo na maging dahilan para yung iba ay may makuha pa sa ating talents. Ayan, sarap kasi magluto ni Ate Elisa. Ayan. So may makukuha pa tayo po ng mga bagay na makakadagdag po bilang servant ng Lord. Kasi ang pagiging servant po, hindi po yan yung tumatayo lang sa harapan. Kumusta ka kapag nasa likod ka na, nasa bahay ka na, kapag wala ka na dito sa church. Kasi sabi nga po dito, ayan, dapat nagkakaroon tayo ng initiative at the same time po, hallelujah, na may dating po yun. Sabi nga dito, sabi mo nga sa katabi mo, eternal impact. Eternal impact. Ayan, dapat po yung ginagawa mo may impact sa Panginoon. Ayan, hindi impacto, impact tayo sasabihin mo. Minsan pag nasa harap mo, di ba, pag inis na inis ka o galit ka, di ba, impact na ikaw, ang mukha mo, ang nakikita. Si Kristo ang imahe sa mukha mo, di ba? Yung, ay, minsan pag galit na galit ka na, ano mo nakikita mo yung pagmumukha dito. Pero, ikaw yung magdala ng peace sa lugar, sa bahay nyo, sa bayan nyo, sa lugar nyo, kung saan pa man. Amen? So, yun po ang hinahanap ng Panginoon. At sabi ko nga, hindi yung tumatayo lamang dito, marami ka pang pwedeng gawin. Amen? Hallelujah, kahit yung magsalin ka ng Diyos sa likod para sa ating communion. Ayan, pag may nakita kang ballpen dyan, ibibigay
ibibigay mo yun sa usher. Sa mga simpleng bagay po na gano'n, may nakita kang tissue dyan, wala yan, nandidiri kami, kunin, at babaliwalain mo na lang, kumuha ka ng pang ano dyan, at yung damputin. Amen. Kita yan ng Lord. Hallelujah. Dahil simpleng mga bagay na gano'n, may natuturuan ang iyong puso. Amen. At ngayon, ano yung mangyayari sa iyo sa labas? Hallelujah. Magiging kung ano yung ginagawa mo dito sa loob ng church, madadala mo yan. Amen. Ayaw mo na ng makalat. Ayan, kung makalat man, hindi ka na yung padabog o pangit pa yung mga sasabihin mo, imamarites mo pa ng sigaranay, sigayon, pagkakakalat naman. Ikaw na, makita ng mga empleyado sa opisina ninyo na nagpukuskus ka o nagpupunas ka ng yung table. Huwag mo iasa. Amen. Pero nakakatuwa dito, meron dito taga-punas lang ng table. Ano nga ate? Pero si Yunana nakasuro po na sa swimming cherry. Hallelujah. Diba? Kasi nakakitaan ko, ayan, si Ate Lani na worship leader na ngayon. Diba? Diba? Nagpukuskus ang bawal. Huwag mong ikakahiya. Sabi nga sa mga narinig ko ng mga aral, teaching din, yung simple po na ikaw yung, ano ba yung kaya mong gawin? Doon sa loob ng flat ninyo, pauyuhan pa kayo, pagka partition, kung sino unang magpukuskus ng bowl, kaya kung sino unang bibili ng fairing, kung sino bibili ng Scotch Brite, wasak na, pero wala ka din yun. Diba? So doon po makita sa mga simpleng ganung bagay na may Kristo sa buhay mo. Amen? Kasi yung mga simpleng bagay niya na napapagkatiwalaan ka ng Lord, kaya niyan iangat at bigyan ka ng mas magandang accommodation. Amen? Hallelujah! So kapatid, yan, genuine humility lang ang kailangan din po natin, di ba? Na pagpapakumbaba po. Hallelujah! At gayanin po natin, hallelujah, yung mga ginawa ng ating Panginoon at saka yung mga Bible characters po na ating naririnig. And even, ang kunin po natin sa mga tumatayong mga leaders, mga pastors, life group leaders, kunin natin yung mga magagandang bagay. Amen? At kung may nakikita man tayong hindi magandang bagay sa ating mga kapatid o sa maaaring sa mga lingkod din po ninyo, ipanalangin po natin. Amen? Kasi kaya po yun ang dasal. Diba? Sabi nga po, pag nagsama na yung tuhod mo, pag iniluhod mo na sa Panginoon, abot mo ang langit, abot mo ang sabi. Amen? So ano kapatid ang hindi mo abot sa oras na to? Tuhudin mo kasi baka hindi mo pa nasimula. Tuhudin mo siya. Di ba? Tataratuhin mo. Isama mo yan sa tuhod, magkaroon ka ng consistency. Kapag sinabi mo sa Lord, mag-prayer and fasting ako every Tuesday, make it consistent. Kapag sinabi mo sa Lord, ako sa sobrang gigising, praise and worship muna tayo Lord, be consistent. Kapag sinabi mo na a-attend ka ng mga gawain, yes, be consistent. Amen? Be committed. Hallelujah. Hallelujah. Kasi kung tatanungin niyo po, sabi ko nga, fully loaded po ako na buong linggo. Pero hindi po naging hadlang yun para ma-manage ko po yung aking mga activities, yung oras ko. Magka-oras pa ako sa pamilya ko, magka-oras pa po ako sa bawat isa. Kapag may gusto makipag-meeting, magpa-deliverance, magpa-inner healing. Ayan, di ba? May shahama pa po ako mamayang gabi. Amen? Di ba? Si Pastor Mervin ang magpapalo mamaya. So, ayan, meron po kayong poster. May pastor tayo na naghihintay sa gift collection. Alis po kami in punto 6:45 ng hapon po. Ayan, supportahan po natin ang ating mga pastors in training po na nandito. Ayan. So, ganoon na lamang po. Sabi ko nga, tapos may pupuntahan pa po ako mga ila-life group mo pa. Minsan matitigas pa ang ulo, matitigas ang bungo. Diba? Diba? Minsan parang yung laman ng bulsa mo pang itlog na lang, pero kailangan mo silang bilhan ng saging. Kasi alam mo kita diba? May ilong pa saging yun sa hapon ko. Ayan. So, ganoon lamang po na be gentle po tayo. Ayan, two revealing tests of humility are a non-defensive spirit. Ano pag sinabing non-defensive spirit? When confronted, this reveals a willingness to be accountable. Nothing to prove, nothing to lose. Ibig sabihin, ayan, hindi yung kapag kami sinabi lamang sa iyo, talagang akala ka, sabi mo, hindi ako yun. Wala akong ginawang masama. Diba? Hindi ako ang may dahilan. Diba? Pero, kapag nandun yung pagiging servant heart mo, parang si Kristo, aakuin mo lahat. Amen? Kasi kung hindi po talaga tayo nagkaintindihan, sa pakikipag-usap mo, mahinahon ka, gentle ka. Amen? Minsan, kahit di mo kasalanan, di ako na. Diba? Pero alam naman po ng Panginoon yun. Alam ng Panginoon kung ano talaga ang totoo. At hindi papayag na ang Panginoon na hindi niya ililigtas ang kanyang anak. Amen? Kasi nga kung si
Abba Father, iniligtas si Yesu Cristo. Ikaw pa ba hindi niya iligtas? Amen. Hallelujah. An authentic desire to help. Lahat dito ang willing tumulong. Amen. Lahat, pastora, ako naman po talaga yung nagdi-desire na sumama po sa life group, sumama po sa pag-division. Yun nga lamang po ay masyado na pong gabi. Tapos ano pa po, magsasawing pa po, maglalaba pa, mamamalansya pa. Eh, papalaga po yun. Pero may desire po ako. Kapatid, hakbangan po natin yan. Amen? Wala pong nawawala sa paghakbang. Hallelujah. Kasi minsan po yung ating tamaritis po na nararamdaman, yung pong nararamdaman natin minsan po na gano'n, ayan, kailangan po, kailangan na mahakbangan po natin yan. Kasi kaya naman po eh. Kasi sabi ko nga, yung pagsasalita po sa harapan, yung manalangin, ay hindi ko po talaga ginagawa before. Talagang mahirap para sa akin. Pero sa aking paghakbang po, doon po kasi tumitingin ang Panginoon. Yes, maraming may alam, maraming maganda ang mga degree, maraming napakagandang magsalita po. Amen. Pero kumusta ang puso? Yung galing ba sa puso, didiretso din ba sa puso? Amen. Yung kamay ba sumasama sa ginagawa niya? Yung mga paa niya ba sumasama din sa ginagawa niya? Kaya nga lagi ko sinasabi po, ang paa po natin, lagyan po natin ng puso. Amen? Kasi dapat ang ating paa may puso din. Kasi hindi lang yan dito. Hindi yan naandar kung hindi mo lalagyan yan ng puso. So, aabutin mo talaga. Kasi tinanggap mo si Kristo. Mandatory na yun sa Panginoon. Tandaan mo kapatid, kapag Kristiyano ka, servanthood ka ni Kristo. Amen? So, ayan, malapit na po tayo matapos. A true servant stays in touch with the struggles that others experience. Totoo po yan. Hindi ko naman problema. Pero bakit naging problema ko? Amen? Hindi ko naman utang. Nadawit pa ako. Amen? Di ba may mga ganyan tayo? Hindi ko naman kasalanan, pero ako ang naging mediator para magkaayos sila. So, ganun po talaga. Kapag ikaw po ay may relasyon sa Panginoon, hallelujah, gusto mo yung kapatid mo, yung kakilala mo, kaibigan mo, masusolusyonan din ang kanilang mga problema kasi dumaan ka din sa ganyang problema. Diba? Hallelujah. Kasi kagaya ko, may problema ako sa buhay ko that time. Diba? Tigil ka ng pag-aaral. Hindi ko alam ang gagawin ko. Diba? May mga nakasuksok pa ako dito, parang ginagayon na ba yan? Grocery, parang ganyan. Parang doon ka humahawak. Pero may pinadala ang Panginoon sa iyo. Na ang panghawakan mo yan salita niya. Amen? At yung kapatid ko pong yun, sa pananampalataya, nurse po siya sa ICU. Ayan, pwede naman niyang baliwalain na lang ako. Pwede naman niyang daan-daanan na lang niya ako. Huwag niyo nang intindihin, huwag niyo nang tanungin ang problema ko. Pero kinalkal niya hanggang sa yung sakit ng nanay ko nandoon na gusto niyang tulungan. Hanggang sa yung pag-aaral ko, hindi ko mai-pursue. Nagdadala siya ng mga notes, mga libro. Tinuturuan niya ako nung nasa ospital ko. So sabi ko, bakit ganun na lamang, anong meron, anong nakita mo sa akin? Bakit ganyan mo na lang akong tulungan? Yun ang isa akong tinanong sa kanya, kasi sabi niya, pag ka kasi, lingkod ng Panginoon, yung word na lingkod, mababa sa kanya, gagawin mo lahat sa mahal mo. Mahal kita, para sabi niya, kapatid kita. Mahal kita, ayaw ko na malugmo ka dyan kasi naniniwala ako na may kaya pang gawin ng Panginoon sa iyo. So kung ako po ay hindi niya, ayan, di ba? Dinandaanan niya lang po ako. So wala pong lingkod, walang pastor na hanarap ng ganito right for God's glory po. So ganoon din po tayo. Huwag kang matakot, huwag kang manghinawa, or huwag kang titigil, kapatid, na tulungan din yung iba. Amen? Di ba sabi nga, huwag ka lang magbigay ng isda. Di ba? Huwag ka lang magbigay ng lahat ng gamit, but help them, teach them how to, di ba, mangisda. How to catch the fish. Amen? So tulungan mo. Yes, okay lang tumulong, pero pwede mo siyang turuan. Amen? There is in that humility of mind that continually looks for ways to serve and to give. Yes. Doon sa ating pag-iisip po, hallelujah, na talagang nandudunan na po, kaakibat na po bilang Kristiyano talaga ang pag-serve. Ito po, shape. Ito po yung tatandaan natin. Dito na po ito matatapos. Ayan, shape. Kapag yan po ang kailangan ng isang Kristiyano, kailangan ko rin po shape. Kailangan ng marami. Diba? Yan, things to remember being a servanthood. Sabi po dito, spiritual gifting. God has given you special abilities called spiritual gifts to give you
the ability to minister your brothers and sisters within the body of Christ and to reach out to a lost world with the love of Jesus Christ. Lahat dito ipinanganak may spiritual gifts. Hindi mo palang nadidiscover kung ano yung iyo siguro. Pero simulan mong mag-pray. Kasama yan. Amen? Kapag nagsimula ka mag-pray, ipanalangin yung katabi mo, ipanalangin yung mga hindi mo gusto. Doon ka tuturuan ng Panginoon. At doon lalabas yung spiritual gifts. Mamaya, propeta ka pala, visionary ka pala. Diba? Meron kang binigay sa iyo ang Panginoon na ikaw yung magiging, speaking in tongues din, na manalangin ng matindi para sa congregation. So nangangailangan po ang JA1 family around the globe ng talagang consistent at committed na mga nananalangin. At tayo pong lahat. Amen? Number 2, kailangan ng puso para ma-shape po ang ating pagiging servanthood. God has given you special abilities called spiritual gifts to give you the ability, naku, naulit po yun, sorry. Wait lang po. Hindi ko pala na-copy. Sabi dito, God give you a unique passion for a particular activities, subjects, and circumstances. He gave you a heart for the things you feel deeply about to help define how and where He wants you to serve Him. Mararamdaman mo yan, kapatid. Hallelujah. Kasi kasabay yan ng abilities na nakalagay dito. You have abilities given to you before you accepted Christ that God can use you in specific ways to assist you in your ministry. Hallelujah. Bago ka nagsimula ng iyong ministeryo, di ba napansin mo may talento ka na, magaling ka ng umawi. Di ba? Magaling kang, napansin mo magaling kang mag-ayos ng silya. Hindi, magaling kang tumulong, ibig kong sabihin. Amen? Nakikita mo sa sarili mo na hindi ka naman sinasabihan, pero pag may birthday yan, excited ka na magluto. Excited ka na tumulong. Amen? Di ba? Or excited ka minsan, nakakamiss lamang po sa isang lingkod na kasi bago nag-COVID, alam mo nangyayari to. Ngayon, tinuturuan uli ng Lord ang mga tao na ito'y maibalik muli. Yung ang sarap mapakinggan na, ay, Pastor, saan may gawain? Di ba? Parang, Pastor, saan po may gawain? Baka sama nga po. Ay, kailangan niyo po ng gitarista? Kailangan niyo po ng aawit? Ako na po. Parang narinig ko rin isang araw, ay wala po kayong dancer dyan sa Shakama. Kami na po ang sasayaw next week. Mamaya mayroon kami dancer, di ba? Praise God. So, ang sarap lang po sa isang lingkod na, di ba, minsan talagang, Pastora, dadaanan ko po kayo sa bahay. Ano mga kristal? Ayan, di ba? Parang, gano'n na lamang na naipapakita ang paglilingkod po. Di ba? Talagang minsan, Pastora, anong bubuhatin natin? Ano po bang bubuhatin? Bahay? Ayan, ano po yung pwede niyong gawin pa na pwede ninyo na matulungan niyo po yung ating mga life group leaders, yung ating mga sa worship ministry, sa ushering ministry, ayan, sa finance ministry, kasi kaya po even finance. Kung hindi ka talaga ganun hindi naman talaga yun ang talent, hindi naman yun yung puso na nararamdaman mo, pero nag-uumapaw yung biyaya ng Lord sa bulsa mo, gamitin natin, pakilusin natin. Amen? Hindi tayo yung ma-manipulate ang pera, tayo mag-manipulate sa pera for the glory of our Lord Jesus. Amen? So, personality, dalawa na lang. God needs a personality in ministries that exactly like yours. He wants to use you whether you're extrovert or introvert, whether you enjoy routine or variety. Sabihin mo, ay, introvert naman po ako. Parang hindi po ako bagay dyan. Gusto ko po sa kwarto lang. Eh di kung sa kwarto ka, manalangin ka. Pastor, ako na po mag-volunteer po ako mag-intercessor. Sino ka pong may sakit? Sino ka pong ipagpepre? Kaya naman pong lista. Ang sarap pong mapakinggan ng gano'n. Ano? Kasi may mga ilan-ilan po ako na gano'n. Mga introvert, ayaw na nakikita sa limelight po. Ayaw po na nakikita. Gusto talaga nila backstage lang sila. Pero meron po akong mga itinalagang intercessors din po. Hallelujah. Na ayaw nila magpakilala talaga. Talagang naluhod po sila para sa ating mga prayer requests. Hallelujah. At kung extrovert ka naman at very loud ka din naman, hallelujah, magpagamit ka na sa Lord. Gamitin mo yung pagiging jolly mo. Ano nga, Pastor Jen? Yes. Hallelujah. Diba? Gamitin mo yung pagiging jolly mo, yung pagiging kwela mo, kung ano mo naman na may wisdom galing sa Panginoon. Hallelujah. Kasi kailangan po namin yan minsan. Kasi minsan, ubus na din yung sasabihin ko. Pero nagsasama po kami ng mga Timothy yan, lalo na po sa Shahama, sa Al-Ain, dito sa Abu Dhabi, yung mga pinupuntahan natin bahay-bahay. Amen? Kasi minsan po ang nangyayari, ang iniisip ng mga tao, ala, ano naman yan, hallelujah, boring yan.
Pero minsan, hindi nila alam na masaya, di ba? Pamilya. Amen. Kaya kailangan namin ng mga talagang maingingay. Kailangan namin talaga ng mga talagang magjo-joke dyan. Pero in the middle of that situation, saka natin ipapasok ang Panginoon. Amen. And experiences. Lahat meron yan. Lahat may experience. God has placed a multitude of experiences in your life to help mold your ministry, to help mold you for ministry. He can use the experiences in your background to help heal the hurts of others in your church and your community. O, sino dito ang walang dinadaanan? Taas ang kamay. Yung mga walang dinadaanan, yung talagang tuklap na. Yung talagang yung kakalagay mo lang ng pinisilin, binugbudan mo, ay sariwa na uli ang sugat. Hallelujah. Lahat naman po yung mayroon. Amen. Depende lang po yan sa pagdadala at kung paano mo nakilala ang Diyos sa buhay mo. Gamitin mo kapatid yung napagtagumpayan ni Kristo ng mga sitwasyon mo as your testimony. Kasi maaaring ayun ay sariwa sa kanila pero sa iyo ay naluma na at nabago ka na doon. Pero para sa kanila na napagtagumpayan mo ay kaya din naman pala nila. Amen. So kaya po natin na mag-serve sa Panginoon. Amen. So in conclusion po, the Lord Jesus gave Himself redemptively for us to restore us to God and create a people who would live as servants of God in the service of others, proclaiming the good news and loving others for Him. Thus, Christ gave Himself, so God wants us to give ourselves for others. Kung naibigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak na si Kristo at naging ehemplo po natin yon, nakita natin at atin po ginagaya po, hallelujah, ipagpatuloy po natin. Amen. Kung nasimulan mo na, pero parang bumabalik ka sa dati, hakbang uli kapatid. Mga dalawang hakbang. Kasi pag isang hakbang, hallelujah, pwede kang balik ulit. Pero gawin mo dalawang hakbang para hindi ka mahila uli ng dati kung sino ka. And kung nagsiserve ka na, binibigay mo na ng todo sa kanya lahat, amen, huwag ka nang babalik sa dati. Amen. At anong sagot dyan? Kapag hindi mo kaya, lumapit ka sa mga may kaya, sa mga kayang tulungan ka, turuan ka, kayang hamuin kang muli. Amen. Kaya nga tayo may mga life group leaders, may mga pastors, hallelujah, Jesus. And give an hour of your time to someone who needs you. Give a note of encouragement to someone who is down. Amen. Give a hug of affirmation to someone in your family. Hindi mo naman kailangan na yakapin, pero ngayon nangyayakap mo, sarap lang yun, namiss ko yung kapatid ko. Pero yung affirmation po natin, yung sabihin mo na kapatid, kahit hindi naman talagang tunay na tunay, pero yung ma-i-uplift mo yung spirit niya, uy, okay yung boses mo. Kahit medyo sablay pa ng konti, ang galing mo. So, ganito tutulungan kita. Hindi yung papagalitan mo, ay, mali naman yung keyboard mo ganito, ganyan. So, ipakita mo yung pagmamahal mo na alam mo na madadagdagan yung self-confidence niya at hindi bababa ulit. Amen? Give a visit of mercy to someone who is laying aside. Kapag may nabalitaan ko, wala naman ang COVID ngayon. Amen? Bisita naman sa ospital. Hindi lang doon during COVID, magdadala ka ng prutas o ng grapes. Ay, mahal ko pa rin yung pastora Aba, edi, bayabas, meron na dito. Edi, alam mo na kung ano ibibigay mong tulong. Lalo sa may sakit, panalangin. Hindi yung kapag ka nag-message sa intercessory, please, masakit po ang aking ganito, masakit po ang diyan, pray naman po. Gaganon lang tayo, magsisend lang ng message na gano'n. Ang sarap po dun sa humingi ng prayer request na may ilalagay kang words na I declare healing to you in the name of Jesus. Kung nagganon ka, walang problema dun sa ating group chat. Pero personal naman lang, i-message mo yung tao na yun. Maramdaman niya na lingkod ka, na ikaw ang Diyos ng oras na yun sa buhay niya. Amen? Huwag lang ganun. Dapat maramdaman niya, ipakita natin. Amen? Give a meal you prepare to someone who is sick. Amen? Magbigay ka ng bulang lang sa kapitbahay. Diba? Magbigay ka ng something na saan ka magaling magluto. Parang itong mga nagdaang 2 months, grabe, sunod-sunod yung mga pinapadala sa aking pagkain. Ganun na ba talaga?
May pangangailangan lagi akong night duty. Ang dami dumadating na pagkain. Kaya lumaki yata ako ng bukas. Sobra yata ako ngayon. Ang dami dumadating na pagkain sa ospital pag night duty. Ako nakakatuwa lang po ang Lord. Amen. Ayaw ko magugutom ng aking mga alaga. Give a meal you prepare to someone who is sick. Give a word of compassion to someone who just lost a mate. Amen. Hindi po yung pag may namatayan, condolence, bulaklak sa Facebook, okay na yun. Hindi naman lahat nagbabasa doon. Mas maganda po, tawagan mo. I-message mo. Sa dati may pakagdila pa nga tayo. Pero wag na, yung simpleng panalangin. And kung kaya naman, why not, diba? Ano yung Gcash number mo, control, bank account mo. Huwag kang natakot. Kasi tanim mo yun eh. Diba? Tanim mo yun sa sarili mo na ikaw ang binabago ng Panginoon. Na nagbabago na yung ugali mo, na marunong ka na magbigay ngayon, na may time ka na, may oras ka na para sa kanila. Sabi niya, hindi yan sa galing ng pananalita, hindi yan sa postura, hindi yan sa kung paano mo i-deliver ang word ng Lord. Pero kung paano ka humahakbang. Ito pong salita na to, itong pagtayo ko na to, guide ko lang to, guide lang natin to. Pero kumusta ka kapatid pag ikaw na yung nasa labas? Amen? Kaya mo ba na mainitan? Kaya mo ba na mapawisan? Lalo dito sa UAE, talaga namang mahirap at humid talaga. Kaya mo maglingkod? Kaya mo magbuhat ng mga 5 kilong sako ng bigas? Kakato ka sa pinto, ibibigay mo. Nakakamiss lang, di ba? Yung bayanihan natin. Pag may maglilipat ng bahay, hindi na iaasa sa patan, may sasakyan ka naman, ipagamit mo na. Di ba? Hallelujah. Nadidevelop yung pagiging isang pamilya. Kapag may kukuskusin sa church, may aayusin, mag-volunteer ka. Di ba? Kapag may mga lilinisin, ayan, pag may birthday, kapatiran, unahan mo na sa kusina. Hindi na siya. Di ba? Seryoso na, no? Unahan mo na. Ako na po magkukuskus, ako na magbabalot, ako na kuha ka ng basahan, maglulunis ka, magpunas ka. Maniwala ka maraming gagaya sa'yo. Amen? Hindi ko iiwan pa ng baso ng kape na po. Amen? At si Pastora Jackie, hirap na lahat. At saka si Delight, na magbabakit pa ng Delight. Hallelujah. Ayan. Give a word of compassion. Give a deed of kindness to someone who is slow and easily overlooked. Mahirap po ito kasi naranasan ko po ito eh. Give a word of compassion to someone who just to someone who is slow. Hindi naman lahat matalino sa lahat ng bagay na gano'n. Eh baka ikaw binayayaan ka. Tulungan mo. Diba? Huwag mong papag-usapan, lapitan mo, pag may nakita ka, mali grammar, mali ganito, magaling ka, alam mo na kapag ikaw gumawa ng CV, papasa sa trabaho, tulungan mo. Amen? Naalala ko yung mentoring namin ni Bishop Art nitong nagdaang buwan lang. Huwag kang matakot bilang lingkod na turuan yung iba at feeling mo mas maaangatan ka. No. Hindi ka naangatan. Pwede na kopya ka niya, pero may binigay na talent pa ang Lord sa kanya. Kaya feeling mo lang na akala mo nakakaungo siya sa'yo. Pero hindi. Ginamit ka ng Lord para sa kanya. Amen. At ino-honor na yun. Kaya huwag kang maiingit. Hallelujah, kapatid. Jesus taught to the extent that you did to one of these brothers of mine, even the least of them, you did it to me. Grabe yung kailangan mo. Ginawa mo para sa akin. So I can invite everyone to stand. At kantahin mo natin itong kantang to. Damihin po natin yung kanta.
Sabihin mo yun sa Lord kung gaano mo siya kamahal sa oras na to. Pasalamat ka rin. Hallelujah. Kasi grabe na yung pag-angat ng buhay mo sa kinalahalagyan mo. Grabe na yung pagpapagaling. Grabe na yung biyaya. Ngayon ka ba? Sige, raise our heads towards heaven right now. Hallelujah. Yes, for your life. Itaas natin yung kamay natin ang puso. Kasama ng ating puso. Hallelujah. May pangalan ka sa Panginoong Hesukristo. May pangalan ka sa Kanya. At yung pangalan na yun ay para pagpalain ka upang mapagpala ang madami. May talino na ibinigay ang Lord sa iyo na maaaring hindi kasing galing o kasing talino na meron ng iba. Pero pag napagsama-sama lahat ng galing, ng talento na meron tayo, hallelujah, isang matagumpay na gawain sa Panginoon. At eto yun, pang-aawit ka, hallelujah, tagangiti ka, sa financial ka, tagapanalangin ka, at biyaya ng Lord. Hallelujah. Nandito tayo, tinawag ng Lord bilang kanyang servant, bilang tagapaglingkod, bilang kanyang anak. Hallelujah. Sapat at tapat ang Panginoon sa ating buhay. At right now, ano ba yung hinihiling ng puso mo? Kung paanong paglingkod ang gagawin mo, tutulungan ka ng Lord. Hahayaan niya na bumukal sa puso mo, sa bulsa mo, pabukalin niya lahat ng aspeto na meron ka, sa anumang bagay na meron ka right now. Tulungan ka ni Lord. Schedules mo, trabaho, pero ang Lord may paalala, anak, put God first. Unahin mo ako, dahil pag ako ang inuna mo, lahat ibibigay niya sa iyo, kahit yung pinakamahirap, kahit yung imposible. But merong pag-shape na ginagawa ang Lord. Tinitingnan niya yung spiritual life mo. Tinitingnan niya
mismo. Hallelujah, Jesus. Tinitingnan niya lahat ng pwede pa na pwede mong gawin. Gawin mo na para sa Lord. Gawin mo na sa pamilya mo. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy na manalangin ka. Patuloy, wag mong kasasawaan ang pananalangin dahil yan ang magtutugtong sa iyo at sa Panginoon upang maranasan mo the unstoppable blessings. Hallelujah. The unshakable blessings. Unshakable faith. Hallelujah. Kapatid, huwag kang masishake kung ano man yung pinagdaraanan mo right now. Dahil isipin mo na ang iyong tinanggap sa iyong buhay ay ang Panginoon na handang tumapik, handa kang tulungan. At yung mga kapatid na naririto right now, hallelujah, hallelujah. Ganun na lamang ang pag-ibig niya sa iyo. Hallelujah. Yes. Say thank you, Jesus. Yes. Short seconds, few seconds. Kausapin mo si Lord. 10, 20, 30 seconds. Sabihin ko na, Lord, magsiserve ako sa iyo. Lord, gagawin ko lahat para sa iyo. Lord, tulungan mo ako. Hinahakbangan ko na. Hinahakbangan ko na. May pinapanalangin na ako, Panginoon, sa aking isipan. Nananalangin na ako. Lord, maraming pong salamat. Sabi nga, yung puso mo, si Kristo, ang nasa puso mo right now. And everything is sealed by the blood of Jesus. Sealed by the blood of Jesus. Sealed by the blood of Jesus. And make us all be invisible to all the works of the enemies, to all the work of Satan, to all the tactics